Yo yo yo, what is up mga Lodi? So ayan na nga, bumili tayo ng bagong motor. So ayan, bumili tayo ng Kymco KRV 180 moto. Ayan dahil binenta na natin ang ating Aprilia. So ayan, black ang aking kinuha. So yan, kaka-activate pa lang ito Ayan makikita nyo, zero odo. So yan registration. So papagas muna tayo. Ay, ayusin natin side mirror. Masyadong mababa. Higpit ayusin muna natin. Woohoo! First ride sa brand new na KRV. First time kong i-drive to. So medyo kabado 20 muna tayo. Uy! Pakiramdaman muna natin. Kaya pala siguro malakas sa gasto. Laging gigil yung makina. So first feeling, very comfortable yung niya, upuan. Tsaka yung riding position. Grabe galit na galit. Gigil ka dyan. Itong motor na to, kaya ako siya nagustuhan kasi very unique siya. Kasi nga, di ba, siya lang yung nasa kategoring 150 to 180cc na naka-chain type. Grabe. Ganda ng torque nito May similarity sila ng Aprilia pagdating sa torque. Pero syempre ito break-in period pa lang. Marami pang ilalakas to. So kaya observe natin. Ride muna natin ng i-ride. So ayan sa suspension niya tama ang masabi-sabi. Medyo siya, medyo matagtag. Lalo yung rear, matagtag siya. Ayun kahit talon-talon ako dito parang hindi gumagalaw Pero itong front brakes niya feeling ko parang hinaan ako. Testing natin mamaya. Baka nagbe-break in pa yung mga pads niya. Pero sa hatak nito, grabe gustong-gusto ko na yung nagugustuhan ko na yung torque niya. Ano natin? Ano to zero, yan 1 kilometer pa lang. Talaga to, unang ride. Tsaka first time experience ng KRV. Tsaka Kymco motorcycle. Grabe! Ang sarap nun! Galit na galit bilis mag 80. Pero hindi ko kung nag 80 na tayo. Tuloy ko 70 plus pa lang. So bilis. Tsaka ramdam mo sa throttle nagigil. Ang tigas ng tunog. 80 kagad. Woo! Kung mag-enjoy ako dito,
92 na agad. Oh, umiilo yung check engine. Teka, tawagin natin yung dealer, syempre. Umilaw naman yung check engine niya. Kasama ko sa may mekaniko, sir. Ha? Kasama ni mekaniko, sir. Na mekanik. Kasama, sir. Sige, sige, sir. Hello, sir. Hello, sir. Nakailaw naman tong ano niya, check engine. Sa Dito sa indicator. steady ba, sir? Oh, steady siya. A few moments later. Yo, yo. So, ayan, bumalik tayo sa Kimco. Kinay kong try namin restart yung motor. Okay naman na. Nawala naman yung check engine. Tinesting ko ulit. Kanina-kanina lang. Nawala naman na yung check engine. So, observe ko na lang daw muna. So, hopefully hindi na bumalik. Baka nagulat siguro sa pag-rides natin. Kaya takbo kagad natin ng 80, 90. Baka nagulat. Pero so far wala pa na rin naman. Hindi ko nga pinapatayo. Pero pagas muna tayo. Para kasi naghihingalo na yung fuel natin. Kasi 150 pesos lang yung ginas na free. So yan. Hopefully hindi na lumabas. Syempre brand new to. Para hindi naman nakakapanghinayang. Kasi almost 200,000 din to, di ba? Hopefully. So pagas muna tayo ng premium. Let's go. Alright. So grabe na enjoy ko. Pero yung power ng motor na to, break-in period pa lang naman tayo. So siguro may lalakas pa to. May lalakas pa sa, wag naman sana sa gas. Pero in-expect ko nang malakas sa gas to eh. Pero sana pag natapos yung break-in natin, tumipid din kahit pa paano. So kalma muna tayo, kalma. Pero so far gusto ko yung performance. I mean yung engine, yung torque. Sana nga lang hindi ko ma-experience kagad yung dragging na sinasabi nila. So far unang ride natin. So kanina yung mga reaksyon ko. Pero kanina nagulat ako. Lumabas yung check engine. Hopefully hindi na bumalik. So about sa suspension nya, hindi ko pa masasabi. Kasi medyo patag pa tong kalsada natin. Pero nararamdaman ko medyo matigas. Pero parang manageable naman. Kasi mataas naman tong handlebar. Tapos ano pa ba yung na-observe ko dito? Ang ganda talaga ng hatak nito laging gigil. Parang galit lagi. Itong preno niya sa harap, hindi ko alam kung paano paganahin yung ABS nito. Pero testing na susunod. Pero hopefully break in pa lang naman. Ang ingay-ingay ng motor na yon, baka hindi nyo na ako naririnig. So uwi na tayo. Sana hindi tayo magabihan. Alas 6 na pala. Buti maliwanag pa. Uy, sarap. So far wala pa naman yung check engine. Malapit na tayo ng Toyota. Dito sa lubak, testing natin. Wala. Sa harap okay naman siya. Manageable naman. Parang ano lang, parang Mio lang.
Pero sanayan lang siguro to. Pero testing natin to, pasok natin doon sa dinadaanan kong bundok. Tignan natin kung ano yung feeling ng mga bitak na kalsada. Lakas oh. Oh. Oh, di ba? Oh, yun oh. Lubak. Testing, suspension test. Ayan, break in. Oh. Wag mo lang hawakan ng mahigpit yung manubela masyado. Parang magbabounce naman automatic yung mga braso natin eh. Para hindi tayo may stress. Pero ang ganda oh. Tsaka muna tayo sa top speed. Ano muna, break in. Testingin natin pag walang mga traffic na ganito. So pag nag long rides tayo, pag pumasok ako sa trabaho sa Bangar, so doon natin i-ano ulit, testingin. Pero hindi babad, syempre break in pa lang eh. Yung vibration niya, wala, okay lang naman. Yung vibration na lang sa arangkada kasi gigil na gigil yung makina eh. Gusto ihatak mo kaagad eh. Ang lutong ng tunog niya. Oh, ganda. Yun nga lang pag may mga biglang luwak, pag biglaan, kontrolin mo yung motor kasi medyo babounce ka talaga. Pero pag dire-diretso naman na ano, pwedeng kahit hindi mo higpitan yung hawak mo. Pero nasa sayo na yun kung kabado ka lagi, higpitan mo. Instinct na yun ng mga rider. Yun pa rin yung nasirang sakyan kanina oh. So testingin natin ito, isingit-singit. So far hindi naman siya mahirap master. Kasi almost same lang sila nung Aprilia, yung SRGT ng power. Kasi parehong 175cc pa rin to eh. Pero yan o, tag-tag. Dito ko dinadaan. Yung SRGT talaga panalo yun, suspension nun. Lalo pag mag-isa mo lang. Pag dalawa kayo, tumutukod yung likod eh. Pero itong to talagang hindi ko lang alam sa cornering. Just tingin natin sa cornering to sa Baguio next time. Sana walang checkpoint kasi brand new pa tong motor natin. Iwas muna tayo sa checkpoint. Tsaka double ingat, hindi pa nga nakarehistro eh, mahirap na. Hopefully next week meron na yung RCR natin, di ba? Medyo ramdam ko mabigat yung likuran. May parang pag nilaliko-liko ko siya na ganito, ang delay yung likod. Delay yung pagliko niya. Parang tulad nito pag niliko kong ganun, ayun, parang delay yung sa likuran. Siguro medyo mahaba yung wheelbase, kaya ganun. Mas mataas din yung seat height nito kaya medyo kontrolin din natin. Pero komportable yung po niya. Pero baka ipatabas natin to 2 inches, di ba? Para mas komportable tayo. Ayan o, ayan o, tingnan yung kamay ko. Ganyan siya katagtag. So yun talagang aminado, alam ko na yung parang
i-expect ko kasi nga doon sa mga reviews na napanood ko din. Pero kung di mo ma-experience kasi hindi mo masasabi, di ba? So yan, na-experience ko na. Talagang ano siya, matagtag siya. Sa harap, tolerable. Sa likod, siguro hindi natin alam pag may angkas na tayo. So try natin susunod. May OBR naman. Si Mrs. kasi ano pinauna ko nang muwi. Sabi ko huwag siya maghintay para hindi siya mapagod. Saka wala rin siyang gears na dala never mind na. Rides na lang kami soon. Ano muna, minamaster ko muna tong bike. Pero pag sa highway siya, smooth na smooth siya. Yun lang talaga pag malubak, medyo ano, sanayin mo na. Parang nagbo-boxing. Yung ilaw, di ko pa rin makikita kasi maliwanag pa. Testingin ko rin susunod yung ilaw kung goods naman yung stock niya kahit pa paano. Sana goods lang. Yung ginas ko 200 lang, full tank naman na yung bar. Hindi ko natanong kung ilang liter ng gasto pero yung pinagas ko almost 4 liters din. Plus yung 150 nilagay nila, halos 7 liters din. Lapit na rin siguro ma full tank. Grabe, bibigay nito yung gusto kong torque. Ano meron? Ba traffic? Ito yung gusto kong torque. Hindi ka bibitin hanggang 100. Diba? Traffic. Ano yung high? Ayun, high. Passing. So, black color pala yung kinuha ko kasi nagsawa na ako sa mga bright colors na motor. So, black na lang para ano lang, simple color. Tas simple pero medyo bastos. Joke lang, ano, parang elegante rin tignan kasi ang black Saka madali lang patungan kung na-dent. Naari nagasgas, diba? Madali lang siyang i-repaint, gano'n. Kasi black nga lang Hindi tulad ng mga yung psychedelic green, mga gano'n na kulay nila. Pag nagasgas na yun, wala na, bili ka na bago. Fairings. Ito, repaint mo lang. Glossy black lang siya. Ayan, traffic pa din. So ano pa ba yung mga na-observe ko dito? Nakakapagod lang akong naghintay doon. Woo! 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 Grabe! Sarap naman ang hatak. Naku, mahal ko na tong bike na to. Nag-enjoy ako dito. So mag-ano na ako dito, yung mga ano natin, unang set up natin. Siyempre itong mga tornilyong to yung mga nilagay ko sa Aprilia ko dati, tinanggal ko. So ilalagay ko siya dito ngayon. Ayan, para same lang. Mga ano ko, sayang din mga tornilyo kong yun Tsaka bibilan natin to ng aftermarket na windshield para hindi lahat ng ang hangin salo natin. So yun yung mga una kong plano dito na setup. Tsaka yung front fender extension, siyempre matic na yan. Lahat ng motor ko nilalagyan ko yun. So yung busina ito medyo malaki rin malaki din. Okay na din. Grabe, may Hilux na yun, ang bilis.
Nakatune. Pero ang sarap nito ah. Ang komportable ng upuan niya oh. Hulma-hulma dito sa puwet ko ang upuan niya. Pero gusto ko pa rin patapos para sana may bumaba pa yung pagka-tiptoe natin, para mas komportable tayo sa traffic. Pero madali siyang isingit-singit. Kaya kung mag-enjoy ako dito, yun lang, wag lang sa mga lubak na daan kasi medyo matigas talaga. Makakawawa tong mga braso mo. Kaya mag-exercise tayo, mag-exercise. Lagi pa naman akong pagod sa computer, sa trabaho. Ayan, break in natin ang break in. Pag naka 1,000 na, enjoy na natin. Ano naman ang isagad always. Grabe yung exhaust niya. Ang sarap ng tunog. Hindi ko alam kung yung exhaust o yung makina yung naririnig namin, pero ang tigas ng tunog, ang macho. Tsaka ramdam natin sa throttle kasi ramdam na ramdam ko ang tigas oh. Talagang maganda yung ano niya, yung magiging parang torque niya. Halos walang parang delay eh. Oh, tik na yan oh. Oh, testing brakes. Oh, lakas din. Pre, kaya pala malakas sa gasto eh. Ang gandang birit-biritin. Oh. So ayan, nag-stop tayo saglit. Ayan, gumagana. Nalubot yung GoPro ko. Ano ba yan? Kaya gusto muna ako saglit dito sa Sea Oil. So tuloy ulit natin yung first ride impression natin dito hanggang makauwi. So sana umabot yung battery nitong GoPro ko. Wala na ako extra eh. Ayan, sumobra. So ayan, ka-TCS off. So let's go. Medyo gumagabi na rin. Nakikita ko na yung headlight nya, ay yung high nya oh. Feeling ko maliwanag na rin to eh. Pero siyempre pag gabi na, medyo alalay na lang talaga pag wala tayong auxiliary light. Sarap. Ito siguro yung maganda sa mga chain, drive chain. Talagang ano eh. Yung belt type kasi hindi ko pa na experience, pero ito yung feature ng ano eh, na pinagmamalaki ng Kymco. Ano siya, drive chain, di ba? Kung sa arangkada lang, yun talaga habol ko sa ano eh. Pag nagbabiyahe ako, hindi top speed kasi pag ano, hanggang 100 doon ako nagko-cruising. Kaya okay na ako basta mabilis na abutin yung 100. Yung Aprilia, ganoon naman, mabilis naman. Pero share ko sa inyo next time yung next vlog natin, bakit ko binenta yung Aprilia. Gagawa tayo ng vlog. Oh, bilis na sniper, sabayin natin. Sabayin natin. Mabilis tong sniper eh. Pero wala, break in pa lang tayo. Alalay muna. Pero dahil paggabi na, medyo bilisan din natin konti.
Kasi ginamit ko lately yung Mio i125 pambiyahe. Grabe yun. Ang hirap umu-overtake. Wala sa style ko yun eh. Grabe, para akong ano, pero mukhang magtatsagaan ko muna yun kasi bawal pa itong ilabas eh. Nakakatakot din kasi walang rehistro. Hintayin na lang natin ORCR bago natin i-ride ulit. So habang naghihintay, siyempre kalikot mode tayo. Palit ng ganito, palit ng ganyan, lagay ng ganito, lagay ng ganyan, ganoon. Itong levers, napalitan ko rin to. Masyadong malapit kasi, malambot. Bila ko na adjustable, ilalayo ko yung ano niya, levers niya. So yun ang mga plano ko dito. So pero balik tayo sa ano, mga observation ko sa bike na to. So itong stock na side mirror niya, napaka laki na napakaganda, napakalinaw, para akong nakasalamin. Ang linaw, grabe itong side mirror niya. Di ko alam kung papalitan ko pa to, pero mas gusto ko kasi yung shape nung CF Moto ko, yung galing sa Aprilia. Itatry ko rin siya ilalagay dito para makita natin kung ano yung mas bagay. Mas gusto ko kasi yung itsura nun eh. Ito okay naman, maganda rin. Wala naman akong reklamo. Ganda oh, kitang kita. Ewan ko ba sa mga iba, palit ng side mirror. Yung iba tinatanggal pa. Eh wala silang makita sa likod, diba? Tapos yung iba nakaharap naman sa kanila, yung makikita mo sa likod, yung mukha mo rin. Tapos nag-order din ako ng screen protector para doon sa panel natin. Dahil siyempre gasgasin yan, mga part na yan. Galing ibirit oh. Full throttle agad eh. Yung hihintay mo na lang yung top speed niya hanggang maabot niya yung top speed niya. Kasi wala na eh, wala ka nang pipick up. Full throttle na agad. Para siyang naka-quick throttle. Lakas na parang kadat, sarap. Aringay na tayo. From Pimco to Aringay. Bilis lang oh. Hindi ko alam kung ilang minutes na tayo nag-ride, pero 6:20 na. Bumalik pa kasi tayo, biglang may ilaw yung check engine eh. Ba yan? Biglang nawala na oh. Wala na, hindi na bumalik. Nagulat sa akin. Binirit ba naman agad? Pero yan oh, gumagabi na oh. Makikita natin yung headlight nito. Tsaka nagustuhan ko rin dito yung ano, tire hugger niya na stock. Grabe, sarap. Iwan kagad yung Hilux eh. Pero yun nga, yung tire hugger niya, hindi man siya maporma, tignan, sabihin na natin. Kasi alam naman natin pinakamaganda ang forma, mga naka-tail tidy. So pero ang hinahabol ko lang dito ay yung use niya. Kasi para iwas putik sa mga wirings, di ba? Iwas mga bat tubig, ganun. Kasi iwas sira na din, kumbaga. Kaya goods yung tire hugger niya, yung buo. Madali pa maglinis. Parang sa Aprilia din, halos buo rin yung tire hugger niya. Kaya goods na goods yun eh. Dali kong minamashing yun eh. Kasi wala masyadong putik eh. Hindi umaangat. Kaya goods na goods sa akin. Less sakit sa ulo, kumbaga. Yun na gusto ko. Dito lubak, lubak. Lumidilim na. Yung feeling ko dito na ano, yung parang similar yung feeling, parang yung PCX namin dati.
Pero parang Mio din siya na lumaki lang, na mas wide yung handlebar. Parang ganun lang, halos same lang. Kaya hindi ko lang sure kung maganda kung iano natin to handlebar risers. Feeling ko maganda rin. Kahit ano lang, mga half inch. Pero so far okay naman tong stock. So kaya okay naman, nag-enjoy naman tayo comfortable naman tayo Huwag natin galaw-galawin masyado yung mga ano, kung ano mga bolts na lang muna palitan ko. Yung high beam nito hindi ko alam kung maliwanag bro, lakas yung brakes niya. Naku! Doon pala siya, kaya pala siya nag-signal light. Ewan ko lang kung mahabol ako ng NMAX. Joke lang. Baka magaling mga naka NMAX na mayayabang. Joke. Pero hindi ko pa, matagal lang ako din nakakadrive ng NMAX. Pero sa mga drive kong scooter, itong pinakamalakas na stock. Kasi sinasabi ko na, yung pag-uusapan natin stock lang stock lahat. Wala akong masabi dito. Hindi pa natin nata-top speed, pero solid yung takbo. Ang sarap. Wee! Sheesh! Malapit na tayo ng Agoo. Ay, Agoo na tayo. Malapit na tayo ng bahay, ibig sabihin. So feeling ko marami naman na akong nasabi ng mga first ride ko, impression, reaction. Dito talaga napabilib yung power niya, yung torque. Paano pa kaya ito pag napalitan ng CVT? Sheesh! Pero stock na lang tayo. Regroove na lang siguro papagawa ko dito. Okay na sa akin yung stock na flyball, mga ganun. Okay na sa akin yung gaitong timpla. Na-enjoy ko na siya May konting dulo na malakas ang arangkada. Ayun. Pag dumulo to ng 110, wala nang problema doon, wala nang hanapin doon. 110 is enough. Grabe! Ayun gabi na. Nalilito lang ako, nasanay ako sa Aprilia. Yung high, inaano dito, yung kinakalabit dito sa yung pala passing lang to. Ito yung high niya, yan high, low, low, high, low, high. Okay na din. Kailangan talaga ng auxiliary light, pero sayang mabuvoid yung warranty natin. Kailangan after 1 year daw. So yun lang, tis-tis. Di naman tayo lagi nag-ride ng gabi actually. Feeling ko hindi naman kaya at least testing ko na sa gabi to para tingnan natin kung manageable naman yung pagliwa, yung stock na headlight. Kung sa semento maliwanag siya, pero pag sa espalto syempre black yung espalto, madilim. Pero maliwanag pa kasi hindi pa natin talaga totally matitesting. Pero yun yung high nyo. Yun yung sa likod ng kotse. Gusto ko idaan dito pero medyo gamayin muna natin. Nakakagigil kasi yung throttle. Ayun sige, tuloy mo. Signal light ka kasi. Yan. Lalay tayo kasi matagtag ito. May mga butas dyan sarap. Grabe.
Parang primera lagi. Uy. Malapit na rin tayo mga lodi. So ayan, KRV Moto 180 2020. Hindi ko alam kung 2025 model na to kasi new color naman. Pero okay lang yun, 2025 na. Basta 2025 po siya kinuha. Wala naman silang bagong unit na ganito eh. Kulay lang napalitan. So itong new color nila, itong black. So white tsaka black yung pinagpipilihan ko dati, pero black na lang para maiba naman. Nakasawa na rin ang mga maliliwanag na kulay. Kaya black. Oh, may checkpoint. Bago pa naman tong motor. Walang kaso ito. Di ba hindi tayo checkpoint? Takot sila. Hindi man tayo kriminal eh, di ba? Dito na tayo dumaan. Alright. Pinapanood ko rin yun si Alright Motovlog, yung naka KRV na nasa Taiwan, si Alright. So yun mga lodi, yun yung first impression ko sa rides natin yun. 36 kilometers yung ride na yun, oh. Oh, di ba? Layo din pala. Kaya okay na. Masaya naman siyang gamitin. Siyempre brand new pa eh. Sana hindi lang sumakit ang ulo natin, di ba? Sana walang issue. Kasi minsan may mga issue rin ng mga unit. Chamba-chamba lang din yung mga wala. So far so good. So yun lang naging issue. Nakita niyo kanina, nag-check engine habang nagbibigay ako ng first ride impression ko. Pero nawala naman nung bumuli ako ng kasa. In-on off lang namin, nawala. Tapos normal lang takbo, hindi naman nag-iba. Kaya goods siya. Okay yan po for performance niya, walang nagbago based on sa riding ko. So malapit na tayo mga lods. So tatapusin na muna natin dito. Sa next na vlog ulit, abangan nyo yung vlog ko na explain natin bakit ko give up si Aprilia. Kaya pwede nyong basehan yun based sa experience kong yun, na kung bibili kayo ng Aprilia, at least hindi na kayo magugulat. So yun lang. Thank you sa panonood. Next vlog ulit. So marami pa tayong magiging susunod na mga vlog dito sa Kimco natin. Siyempre brand new to. Marami pa tayong mapapansin dito, mga issue, maintenance, ganoon, magkano, di ba? So yun lang naman. So thank you sa panonood ulit. Ride safe always. Please subscribe and peace.